Ang amoy ng gamot lumang papel at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa bawat sulok ng malaking mansyon ni Ricardo. Dati ang bahay na ito sa isang kilalang subdibisyon sa Maynila ay puno ng sigla at paggalang. Bilang isang retiradong hukom, sanay si Ricardo na ang bawat salita niya ay nagiging batas. Ngunit ngayon, ang tahanang ito ay tila isa na lamang magarbong nitso na naghihintay ng mga bangkay. Nakapamewang si Ricardo sa gitna ng pasilyo, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod na may disenyong pilak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nakakalat na mga balat ng chichirya at hindi nahugasang mga plato sa ibabaw ng marmol na mesa sa kusina. Sa isang tabi, nakaupo ang ikapitong tagapag-alaga na kinuha niya mula sa ahensya. Ang babae ay abala sa pag-scroll sa kanyang mobile phone, napapangiti sa kung anumang pinapanood habang ang oras ng pagpapainom ng gamot para sa kanyang apo ay matagal nang lumipas. Kumuha si Ricardo ng isang nakatuping sobre mula sa bulsa ng kanyang formal na polo. Lumapit siya ng tahimik at iniit siya ang sobre ng buong lakas. Tumama ang makapal na papel sa dibdib ng babae bago nahulog sa sahig. Nagulat ang tagapag-alaga, muntik nang mabitawan ang kanyang telepono at namutla nang makita ang madilim na mukha ng matandang hukom. Kunin mo iyan at umalis ka sa pamamahay ko. Madiin at malamig na utos ni Ricardo. Walang anumang sigaw, ngunit ang bigat at autoridad sa kanyang boses ay sapat na upang magpatayo sa balahibo ng sinuman. Binabayaran kita ng malaki para tiyakin ang kalusugan ng apo ko, hindi para ubusin ang oras mo sa walang kwentang panunood habang ang bata ay nakadungaw sa kawalan. Mayroon kang 5 minuto para impakehin ang mga gamit mo. Kapag naabutan pa kita rito, tatawag ako ng mga pulis para paimbestigahan ang kapabayaan mo. Nanginig ang mga kamay ng tagapag-alaga habang pinupulot ang sobrang naglalaman ng kanyang sahod. Sinubukan niyang magpaliwanag at humingi ng tawad, ngunit isang matalim na titig lamang mula kay Ricardo ang pumigil sa kanyang mga salita. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ng mga katulong at makalipas lamang ang ilang sandali, narinig ni Ricardo ang mabigat na pagsara ng pintuan sa harapan. Naiwang mag-isa si Ricardo. Muli siyang nilamon ng nakabibinging katahimikan ng malaking mansyon. Naglakad siya patungo sa lababo ng kusina at binuksan ang gripo. Ang malamig na tubig ay tila humugis sa kanyang nanginginig na mga kamay habang naghihilamos siya, sinusubukang alisin ang labis na pagkadismaya. Ito na ang ikapitong tagapag-alaga na pinalayas niya sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mga ipinapadala ng ahensya ay puro tamad, walang pakialam, o kaya naman ay nagpapanggap lamang na may alam sa pag-aalaga ng pasyente. Pinunasan niya ang kanyang mukha at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Mia. Bahagyang nakabukas ang pintuan. Sa loob, isang malamlam na asul na liwanag lamang mula sa screen ng tablet ang nagbibigay linaw sa madilim na kwarto. Nakahiga si Mia, 12 taong gulang, nakatagilid at tila naging isang rebulto ng kawalan ng pag-asa. Nakasuot siya ng malalaking headphone, nagkukulong sa kanyang sariling mundo upang takasan ang masakit na realidad. Mula nang mangyari ang malagim na aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay ng kanyang ama na si Ryan at ng kanyang ina, nawala na ng kakayahang igalaw ni Mia ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit higit sa kanyang gulugod, ang tuluyang naparalisa ay ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Ricardo, ang pagtama ng kanyang tungkod sa sahig ay lumilikha ng mabigat na alingaw-ngaw. Huminto siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang manipis na balikat ng kanyang apo. Dahan-dahang inalis ni Mia ang isang bahagi ng kanyang headphone at tumingala sa kanyang lolo. Ang mga mata ng bata ay walang emosyon, walang buhay. Tila ba matagal na itong sumuko sa mundo. Para kay Ricardo, ang blankong titig na ito ay mas masakit kaysa sa anumang sugat.
Pinaalis ko na ang babaeng iyon. Malumanay na sabi ni Ricardo, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Mia. Hahanap ako ng mas mahusay. 1 taong talagang aalagaan ka. Hindi sumagot si Mia. Ibinalik lamang nito ang headphone sa kanyang tainga. Iniwas ang tingin at muling ibinaling ang atensyon sa kumikislap na screen ng tablet. Hindi niya pinapanood ang nasa screen. Nagtatago lamang siya mula sa kanyang lolo. Bumigat ang paghinga ni Ricardo. Umalis siya sa silid at mahigpit na isinara ang pintuan. Nagtungo siya sa kanyang pribadong opisina at naupo sa malaking silyang gawa sa balat na naging saksi sa maraming taon ng kanyang pagiging hukom. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa loob ng isang mamahaling frame, nakangiti ang isang binata habang may hawak na gitara. Ito ang kanyang anak na si Ryan. Isang masidhing kirot ng konsensya ang bumaon sa dibdib ni Ricardo. Siya ang nagpalayas kay Ryan, 12 taon na ang nakararaan. Para sa isang hukom na sumasamba sa batas at kaayusan ang pagkahilig ng kanyang anak, sa musikang rock ay isang sumpa at isang kahihiyan sa kanilang pamilya. Sinira niya ang gitara nito at pinalayas ang anak. Hindi na kailanman bumalik si Ryan hanggang sa dumating ang araw na kailangan siyang kilalanin ni Ricardo sa isang malamig na silid sa morgue. Ang tanging naiwan sa kanya ay si Mia. At ngayon, pakiramdam niya ay unti-unti rin niyang pinapatay ang bata dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Dumukwang si Ricardo at inabot ang lumang telepono sa kanyang mesa. Dinayal niya ang isang pamilyar na numero. Sumagot mula sa kabilang linya ang isang malalim na boses. Ito ay si Tomas, isang mataas na opisyal ng pulisya at isa sa mga huling natitirang kaibigan ni Ricardo. Naglabas ng sama ng loob si Ricardo. Ikinuwento niya ang pagpapalayas niya sa ikapitong tagapag-alaga at ang kanyang desperasyon na makahanap ng matinong kasambahay na hindi magnanakaw, hindi tamad at may sapat na kaalaman sa medisina. Magbabayad siya kahit gaano kalaki. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Ricardo ang mabigat na pagbuntong hininga ni Tomas bago ito nagsalita. Mayroon siyang isang kilala, ngunit tiyak na hindi ito magugustuhan ng dating hukom. Ang pangalan niya ay Carmen. Dati siyang head nurse at nagtrabaho bilang OFW sa gitnang silangan. Ngunit sinampahan siya ng gawa-gawang kaso ng pagbubulsa ng mga mamahaling gamot ng mismong ospital na kanyang pinaglilingkuran doon upang pagtakpan ang katiwalian ng pamunuan. Pinuwersa siyang umamin at nakulong ng ilang taon. Kakalaya lamang niya noong nakaraang linggo itinakwil ng sariling pamilya, walang mapuntahan at handang magtrabaho. Kapalit lamang ng bubong at pagkain. Namula ang mukha ni Ricardo sa matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inihampas ng buong lakas sa ibabaw ng makapal na mesang kahoy. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng panginginig ng mga kagamitan. Nasisiraan ka na ba ng bait, Tomas? Gigil na tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabanta. Ako, isang retiradong hukom na nagpakulong ng daan-daang kriminal, tatanggap ng isang dating preso sa loob ng aking pamamahay. Ipapasa ko ang buhay ng aking nag-iisang apo sa mga kamay ng isang babaeng may dungis sa batas. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ang dangal ng pamilyang ito ay hindi ko hahayaang maputikan dahil lang sa awa. Nananatiling kalmado si Tomas sa kabilang linya. Ipinaliwanag niyang nabasa niya ang mismong kaso ni Carmen. Isang malinis at tapat na nurse ang babae na naging biktima lamang ng malupit na sistema sa ibang bansa. Bukod pa rito, idiniin ni Tomas ang pinakamahalagang katotohanan dahil walang-wala na si Carmen, kakapit ito sa patalim. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ni Mia o kahit gaano pa kasama ang ugali ni Ricardo. Sanay si Carmen sa paghihirap at iyon ang eksaktong kailangan ng apo niya. Gusto mo bang protektahan ang iyong walang kwentang pride, Ricardo?
O gusto mong makitang muling maglakad ang iyong apo mo? Hamon ni Tomas isang tanong na sumaksak ng diretso sa natitirang pag-asa ng matanda. Walang naisagot si Ricardo. Ibinaba niya ang telepono nang may panginginig sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang mga puno at nilulunod ang lansangan. Ang kalangitan ay kasing dilim ng kanyang isipan. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, habang ang bagyo ay patuloy sa paghampas sa bubungan ng mansyon, isang matalim na alingaw-ngaw ng doorbell ang pumunit sa katahimikan ng bahay. Napakunot noo si Ricardo. Sino ang pupunta sa ganitong uri ng panahon? Kinuha niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa pangunahing pintuan. Iniisip na baka iyon ay ang kanyang mapagmalaking anak na si Vanessa upang humingi na naman ng pera. Ngunit nang buksan niya ang mabigat na pintuang kahoy at sumilip sa labas, iba ang kanyang nakita. Sa labas ng mataas na tarangkahang bakal, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan, nakatayo ang isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 50 taon. Nakasuot siya ng isang manipis at kupas na jaket na basang-basa na at nakadikit sa kanyang payat na katawan. Mahigpit ang kanyang hawak sa isang lumang sako bag. Wala siyang dalang payong, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid at tila hindi alintana ang panlalamig. Pinindot ni Ricardo ang automatikong lock ng gate at dahan-dahang pumasok ang babae sa hardin patungo sa silong ng balkonahe. Habang palapit ito sa liwanag, nakita ni Ricardo ang mukha ng babae. Wala itong bakas ng anumang pampaganda. Ngunit ang nagpatayo sa balahibo ng matandang hukom ay ang mga mata nito. Ang mga mata ng babae ay matalim kalmado at ganap na walang bahid ng takot o pagmamakaawa. Hindi siya mukhang isang pulubing humihingi ng awa. Mukha siyang isang veteranong mandirigma na handang sumabak sa pinakamabigat na digmaan. Siya si Carmen at sa mismong gabing iyon, magsisimula ang pagguho ng mga pader sa loob ng bahay ng mga multo. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumama sa pagpasok ni Carmen sa loob ng mansyon. Bawat hakbang ng kanyang lumang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig sa makintab na marmol na sahig ng bulwagan. Pinagmasdan siya ni Ricardo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga at pagdududa. Inaasahan ng dating hukom na makakakita siya ng isang babaeng yuyuko, manginginig sa takot o magmamakaawa para sa trabaho. Ngunit ang mga mata ni Carmen ay nanatiling kalmado at diretsong nakatitig sa kanya isang titig na tila nagmula sa isang taong sanay nang tumitig sa kamatayan. Iwan mo ang mga basang gamit mo sa sulok. Malamig na utos ni Ricardo na itinukod ang kanyang tungkod upang ipakita ang kanyang autoridad. At magpatuyo ka bago tayo mag-usap. Hindi ko na kailangan ng dagdag na pasyente sa bahay na ito. Hindi gumalaw si Carmen upang sundin ang bahagi ng pagpapalit ng damit. Sa halip inilapag lamang niya ang kanyang kupas na sako, bag sa sahig at nagsalita sa isang boses na buo at walang panginginig. Nasaan ang pasyente, Senyor Ricardo? At nasaan ang kanyang kompletong medical records? Hindi na natin kailangang sayangin ang oras sa mga formalidad. Gusto kong makita ang kalagayan ng bata ngayon din. Naningkit ang mga mata ni Ricardo. Isang malaking pangiinsulto para sa kanya na unahan ng isang estranghero, lalo na ng isang may bahid, ang pangalan sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Huminga siya ng malalim at itinuro ang pinto ng kanyang pribadong opisina. Nang makapasok sila sa loob, na upo si Ricardo sa kanyang silya habang nanatiling nakatayo si Carmen. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Makinig ka ng mabuti, Carmen. Simula ni Ricardo, ang boses ay nagdadala ng bigat ng isang sentensya sa korte. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang kasaysayan mo bilang isang OFW sa gitnang silangan. Isang head nurse na nasangkot sa pagbubulsa ng mga mamahaling gamot. Nakulong ka.
Sira na ang iyong lisensya. Itinakwil ka ng sarili mong pamilya dahil sa kahihiyang dinala mo sa kanila. Wala kang karapatang mag-angas sa aking harapan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato, bagaman may isang mabilis na kislap ng pait na dumaan sa kanyang mga mata nang mabanggit ang kanyang pamilya. Kinuha kita, patuloy ni Ricardo. Hindi dahil naniniwala akong inosente ka. Kinuha kita dahil wala ka ng ibang matatakbuhan at desperado na ako. Ang trabaho mo ay alagaan ang apo kong si Mia na paralisado ang kalahating katawan. Gagawin mo ang lahat ng iutos ko. Kung may mawawala kahit isang barya sa bahay na ito, o kung makita kong pinabayaan mo siya, ibabalik kita sa rehas na pinanggalingan mo. Maliwanag ba yon? Tiningnan siya ni Carmen ng matagal bago sumagot. Maliwanag ang mga banta mo, senyor. Ngunit mayroon din akong sariling mga panuntunan. Tinanggap ko ang trabahong ito dahil isa akong nurse, hindi isang katulong na uutusan mong magtimpla ng kape. Ang kalusugan ng bata ang aking prioridad. Walang sino man, kahit na ikaw na kanyang lolo, ang maaaring makialam sa aking mga medikal na desisyon sa oras ng kanyang ehersisyo o sa kanyang dieta. Kung hindi ka makakapayag sa kondisyong ito, maaari mo na akong paalisin ngayon din. Bago pa man makasagot si Ricardo, sa matapang na pahayag ng babae, isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon mula sa labas ng opisina. Papaano ang ibig sabihin nito? Sabay na lumingon sina Ricardo at Carmen. Sa hamban ng pinto ay nakatayo si Vanessa, ang anak na babae ni Ricardo, at tiyahin ni Mia. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida na hapit sa katawan ng kanyang mga daliri ay nagniningning sa mga alahas at ang kanyang mukha ay nakakunot sa matinding pandidiri. Kahapon pa niya nabalitaan mula sa isang kaibigang pulis ang plano ng kanyang ama. Naglakad si Vanessa papasok, pilit na iniiwasan ang maliit na basa sa sahig na iniwan ng sapatos ni Carmen. Totoo ba ang sinabi ni Tomas? Nakukuha ka ng isang dating preso para mag-alaga sa pamangkin ko. Papa, nawawala na ba ang iyong katinuan? Huwag kang sumigaw sa pamamahay ko. Vanessa? Mariing saway ni Ricardo. Ngunit hindi nagpaawat ang kanyang anak. Hinarap ni Vanessa si Carmen, pinasadahan ito ng mapanlait na tingin. Alam mo ba kung anong sasabihin ng mga kapitbahay natin kapag nalaman nilang may kinukup-kup tayong kriminal? Ang mga kumari ko sa subdivision, tiyak na pagpipiestahan tayo sa chismis. Isa itong malaking kahihiyan sa pamilya natin. Hindi ako papayag na ang basurang ito ay malapit sa aking pamangkin. Vanessa, manahimik ka. Banta ni Ricardo, nakakuyom ang mga kamao. Wala kang ginawa para tulungan si Mia, ni hindi mo nga siya madalaw. Nang hindi humihingi ng pera sa akin, kaya wala kang karapatang magdesisyon dito. Namula ang mukha ni Vanessa sa galit at pagkapahiya. Dahil hindi niya masagot ang kanyang ama, ibinaling niya ang kanyang puot kay Carmen. Nakita niya ang lumang sako bag ng nurse na nakalapag malapit sa pinto ng opisina. Mabilis siyang lumapit doon. Hindi pwedeng magdala ng sakit lagim at kamalasan ang babaeng ito rito. Galit na asik ni Vanessa. Dinampot niya ang strap ng bag upang itapon ito palabas ng bahay. Ngunit bago pa man niya maiangat ang bag, isang kamay ang mabilis na pumulupot sa kanyang pulso. Napakurap si Vanessa sa gulat. Ang kamay ni Carmen ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang balat ng nurse ay magaspang tumigas dahil sa mahabang panahon ng pagtatrabaho at pagdurusa sa kulungan, ngunit ang lakas nito ay tila bakal. Sinubukan ni Vanessa na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito magawa. Dahan-dahang napangiwi si Vanessa dahil sa sakit ng pagkakahawak. Bitiwan mo ako. Nanginginig, ngunit nagmamataas na utos ni Vanessa. Tinitigan siya ni Carmen ng malapitan. Ang mga mata ng nurse ay kasing lamig ng yelo. Huwag mong hahawakan ang mga gamit ko. Kalmadong wika ni Carmen, ngunit ang bawat salita ay may dalang panganib.
Wala akong dalang sakit. At mas lalong wala akong panahong makipaglaro sa isang spoiled na batang tulad mo. Isang mabilis at marahas na pagtulak ang ginawa ni Carmen, sapat lamang upang mabitawan ni Vanessa ang bag at mapaatras ng ilang hakbang hanggang sa sumandal ito sa dingding. Hinawakan ni Vanessa ang kanyang namumulang pulso, hindi makapaniwala sa kapangahasang naranasan. Nakita mo ba yun, Papa? Sumbong ni Vanessa, halos mabasag ang boses sa galit. Sinasaktan niya ako. Tama na yan. Dumagundong ang boses ni Ricardo. Inihampas niya ang kanyang tungkod sa sahig, nagbabala sa parehong babae. Umalis ka na, Vanessa. Kung ayaw mong makita ang babaeng ito, huwag kang pumunta rito. Bumuntong hininga ng malalim si Vanessa, binigyan ng isang nakamamatay na sulyap si Carmen at pagkuway naglakad palabas. Binalibag niya ang pintuan ng buong lakas, naiwan ang mahabang alingawngaw ng kahoy na yumanig sa mga dingding ng bahay. Nang muling bumalot ang katahimikan, pinulot ni Carmen ang kanyang bag. Saan ang kwarto ko? Senyor, gusto ko nang makapagsimula. Pagsapit ng gabi, nag-iba ang atmosfera ng mansyon. Wala na ang amoy ng natuyong ulam. Pinalitan ito ng amoy ng mainit na sabaw at malinis na disinfektante. Si Carmen na ngayon ay nakasuot ng isang malinis at plansadong puting uniforme ng nurse na tila mula pa sa lumang dekada ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, walang anumang hibla na nakalaylay. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang silid ni Mia. Walang katok binuksan niya ang pinto. Bumulaga sa kanya ang nakasanayang tanawin ni Ricardo. Ang bata ay nakatagilid na kabaluktot na tila isang sanggol sa sinapupunan. Sa harap ng mukha nito ay ang tablet na nagbibigay ng matapang na liwanag sa madilim na kwarto. Ang malalaking headphone ay nakatakip sa mga tainga ni Mia, naghihiwalay sa kanya sa realidad. Ang mga binti ng bata ay tila mga tuyong sanga sa ilalim ng kumot. Hindi nagpakita ng awa o pagkaawa si Carmen. Para sa kanya, ang labis na awa ay lason sa isang pasyente. Lumapit siya sa gilid ng kama nang walang ingay. Naramdaman ni Mia ang presensya ng ibang tao, kaya bahagya siyang lumingon. Inaasahan niyang makikita ang kanyang lolo na may dalang malungkot na mga mata at pagkaing hindi niya gagalawin. Ngunit isang estrangherong nakaputi ang nakatayo sa kanyang harapan, may dalang awtoridad na hindi niya kailanman naramdaman sa sinuman. Walang pagdadalawang isip, iniunat ni Carmen ang kanyang kamay at hinugot ang kable ng headphone mula sa mismong tablet. Ang tahimik na kwarto ay biglang napuno ng ingay mula sa pinapanood ng bata bago ito biglang pinatay ni Carmen nang agawin niya ang mismong aparato mula sa panginginig ng mga daliri ni Mia. Nang laki ang mga mata ni Mia, ang kanyang paboritong takasan, ang tanging bagay na nagpapalimot sa kanya ng sakit at pagkawala ng kanyang ama, ay biglang inagaw. Pinindot ni Carmen ang pindutan sa gilid at ganap na pinatay ang screen. Nilamon sila ng matinding kadiliman. Akin na yan. Nanginginig ang boses ni Mia, halo-halo ang gulat at matinding galit. Sinubukan niyang abutin ang tablet gamit ang kanyang nag-iisang malakas na kamay. Ngunit madaling inilayo ito ni Carmen at inilagay sa pinakamataas na istante ng aparador na hindi kailanman maaabot ng bata. Simula ngayon, wala ng tablet pagpatak ng alas 8 ng gabi. Kalmado, ngunit autoritaryong wika ni Carmen. Kailangan ng utak at katawan mo ng tunay na pahinga. Bukas ng umaga, magsisimula ang physical na therapy mo. Para kay Mia, ang ginawang ito ng nurse ay isang malupit na pag-atake. Ang huling piraso ng kontrol sa kanyang buhay ay ninakaw. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umangat at bumagsak ang kanyang muka ay namula sa puot. At bago pa man niya mapigilan ang kanyang sarili, ibinuka niya ang kanyang bibig at pinakawalan ang lahat ng kanyang pagkabigo. Isang matinis na kabibingi at nakakikilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ng isang batang sugatan
at galit sa mundo ay umaling-ungaw sa buong mansyon, tumagos sa makakapal na pader at umabot hanggang sa opisina ni Ricardo. Pagsisimula pa lamang ito ng digmaan, ang panibagong umaga sa mansyon ni Ricardo ay sinalubong ng isang pamilyar at nakapagpapagutom na halimuyak. Mula sa kusina, matyagang pinakuluan ni Carmen ang purong tableya na binili pa niya sa palengke. Nang maagang maaga, inihalo ito sa malambot na kaning malagkit at tinimplahan ng kaunting asukal at gatas. Nagprito rin siya ng ilang piraso ng tuyo na ang maalat na amoy ay sumasabay sa tamis ng tsokolte. Ito ang tradisyonal na champorado, isang pagkaing nagdadala ng mainit na yakap ng nakaraan sa bawat tahanang Pilipino. Maingat na inilagay ni Carmen ang umagahan sa isang kahoy na bandehado at naglakad patungo sa silid ng kanyang pasyente. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mia na gising na. Nakasandalang bata sa headboard ng kama, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pa rin ito nakakalimutan ang ginawang pag-agaw ni Carmen sa kanyang tablet kagabi. Tahimik na lumapit si Carmen at inilapag ang bandehado sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang malalim at kalmadong pagbati ang lumabas sa kanyang mga labi, nag-aanyaya sa bata na kumain upang magkaroon ng lakas para sa araw na yon. Ngunit sa halip na sumagot, inangat ni Mia ang kanyang nag-iisang malakas na braso at buong galit na hinawi ang mesa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang bumagsak ang mangkok sa sahig. Kumalat ang maitim at malapot na champorado sa makintab na baldosa kasama ang mga piraso ng piniritong isda at basag na baso ng tubig. Ang mainit na tsokolate ay tumalsik hanggang sa laylayan ng malinis at puting uniforme ni Carmen. Bumalatay ang matinding tensyon sa loob ng kwarto. Hinintay ni Mia na sumigaw ang nurse magalit o kaya ay umalis habang umiiyak tulad ng mga naunang tagapag-alaga. Ngunit nanatiling nakatayo si Carmen. Tiningnan lamang ng nurse ang dumi sa sahig pagkatapos ay ibinaling ang kanyang kalmadong mga mata sa nanginginig na bata. Sayang ang biyaya. Mahinahong wika ni Carmen, walang bakas ng gulat o pagkabigla sa kanyang boses. Hindi ako magluluto ng bago para sa'yo. Dahil pinili mong itapon ang iyong lakas, gagamitin natin ang natitira mong enerhiya para sa iyong panggagamot. Kumuha si Carmen ng isang maliit na bote ng langis na nag-iiwan ng matapang na amoy ng menthol at camphor sa hangin. Bago pa man makapagprotesta si Mia, mabilis at bihasang iginilid ni Carmen ang katawan ng bata upang padapain ito sa kama. Ang mga galaw ng nurse ay mabilis, ngunit kalkulado, nagpapakita ng ilang dekadang karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may malalang kondisyon. Nagsimulang idiin ni Carmen ang kanyang magagaspang at malalakas na daliri sa ibabang bahagi ng gulugod ni Mia. Ang mga kalamnan ng bata ay matagal nang natutulog at nanigas dahil sa kawalan ng galaw. Sa unang diin pa lamang ng mga hinlalaki ni Carmen, sa mga namuong litid isang matinis at nakakikilabot na hiyaw ng sakit ang kumawala sa mga labi ng bata. Nasasaktan ako, bitiwan mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Mia habang pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa bawat paghagod at pagpisil ni Carmen sa kanyang likuran. Hindi huminto si Carmen. Ipinagpatuloy niya ang pagdurog sa mga nanigas na kalamnan. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa noo ng nurse dahil sa matinding puwersang kanyang inilalabas. Ang bawat hagod ay isang labanan laban sa pagkasira ng katawan ng bata. Dahil sa matinding hapdi, nagsimulang magbitiw ng mga masasakit na salita. Si Mia, mga salitang malamang, ay narinig niya mula sa kanyang tiyahin na si Vanessa. Umalis ka rito, presong kriminal, magnanakaw, isa kang masamang tao, ibabalik ka ni Lolo sa kulungan. Humihikbing sumbat ng bata, umaasang ang mga salitang ito ay sapat na upang saktan ang damdamin ng babaeng nagpapahirap
sa kanya. Ngunit tila bato si Carmen na hindi tinatablan ng anumang patalim. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagtatrabaho, walang awa, ngunit puno ng layunin. Sa labas ng kwarto, nagising si Ricardo dahil sa sunod-sunod na paghiyaw ng kanyang apo. Ang matinis na pag-iyak ni Mia ay tila mga patalim na sumusugat sa kanyang puso. Ang kanyang protektibong kalikasan bilang isang haligi ng tahanan ay mabilis na nanaig. Kinuha niya ang kanyang tungkod at nagmamadaling naglakad. Patungo sa silid ang kanyang kanang tuhod ay kumikirot. Sa bawat mabilis na hakbang, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang mabuksan niya ng marahasang pintuan, nakita niya ang senaryong nagpagulo sa kanyang isipan. Ang kanyang apong babae ay nakadapa, umiiyak at pawis na pawis, habang buong bigat na nakadiin ang mga kamay ni Carmen sa likod nito. Para kay Ricardo, ang eksenang yon ay hindi isang panggagamot, kundi isang pagpapahirap. Bitawan mo ang apo ko? Madiin at nangangalit na utos ni Ricardo dahil hindi agad tumigil si Carmen upang tapusin ang isang partikular na hagod sa gulugod. Sumiklab ang galit ng dating hukom. Itinaas niya ang kanyang mabigat at pilak na tungkod sa ere. Handang ihampas ito sa likuran ng nurse upang mailigtas si Mia. Ang kanyang mukha ay namumula sa labis na puot. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Naramdaman ni Carmen ang panganib sa kanyang likuran. Binitawan niya si Mia at mabilis na lumingon iniharap ang kanyang sarili sa galit na matanda. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagtaas ng kamay upang sanggain ang parating na tungkod. Tiningnan niya lamang ng diretso sa mga mata si Ricardo. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na pader na humamon sa awtoridad ng hukom. Huminto sa himpapawid ang tungkod ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak dito. Ang matapang na paninindigan ng babae ay nagpatigilan sa kanya. Ihampas mo sa akin yan, Senyor Ricardo. Kung naniniwala kang makatutulong yan sa apo mo. Hamon ni Carmen, ang boses ay mababa, ngunit may dalang matinding bigat. Wala itong bahid ng takot. Ngunit bago mo gawin yan, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo bang panatilihin siyang isang walang buhay na manika na nakaratay sa kama habang buhay dahil naaawa ka sa kanyang pag-iyak? O kaya mo bang tiisin ang kanyang sakit ngayon upang makita mo siyang muling maglakad bukas? Napaawang ang mga labi ni Ricardo. Ang mga salita ni Carmen ay tila isang sampal na gumising sa kanyang nag-iisang kahinaan. Ang kanyang labis na awa at pamamahal kay Mia ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa bata. Isa siyang pasyente, hindi isang piraso ng babasaging salamin. Patuloy ni Carmen itinuturo ang humihikbing si Mia nang hindi inaalis ang tingin sa matanda. Ang mga kalamnan niya ay namamatay dahil sa kawalan ng galaw. Kailangang padaluyin ang dugo at iyon ay isang masakit na proseso. Ang pagpapalaki sa kanya sa loob ng isang bulan ng awa ay ang tunay na krimen dito, hindi ang ginagawa kong panggagamot. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang tungkod. Ang bigat ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Tiningnan niya ang basag na mangkok at ang nakakalat na tsamporado sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang apo na nakabaon ang mukha sa unan. Walang nasabi ang matandang hukom. Tumalikod siya at mabigat ang mga hakbang na lumabas ng silid. Isinara ang pintuan at hinayaan ang nurse na tapusin ang kanyang sinimulan. Sa labas ng pasilyo, narinig niya ang muling pag-iyak ni Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan niya ang kanyang sarili na makialam. Sumandal siya sa malamig na dingding, nakapikit tinatanggap ang bawat daing ng apo bilang bahagi ng mahabang proseso ng pagbabayad sa kanyang mga pagkukulang. Makalipas ang matinding sesyon ng physical therapy, nilinis ni Carmen ang sahig, pinalitan ang mga kobre kama at pinunasan ang pawisang katawan ng bata. Hindi na umimik si Mia. Ang bata ay nakatulog,
Dahil sa labis na pagod ang mukha ay namumutla, ngunit humihinga ng malalim at payapa. Pagpatak ng hapon, binalot muli ng katahimikan ang mansyon. Sa loob ng opisina, nakaupo si Ricardo. Habang umiinom ng matapang na kape, nag-iisip kung ginawa ba niya ang tamang desisyon na hayaang saktan ni Carmen ang kanyang apo para sa ikabubuti nito. Samantala, abala si Carmen sa pag-aayos ng mga gamot sa kusina nang makarinig siya ng isang mahinang boses mula sa dulo ng pasilyo. Ito ay hindi isang sigaw ng galit, kundi isang maliit na pagtawag. Carmen. Ibinaba ng nurse ang bote ng bitamina at naglakad patungo sa silid ni Mia. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakatingin sa kisame. Wala na ang puot sa mga mata ng bata. Napalitan ito ng isang kakaibang pagkamanghana, may halong labis na pagod. Gusto ko ng sabaw. Mahinang pakiusap ni Mia, ang tinig ay tila naghahanap ng kalinga na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumango lamang si Carmen. Wala siyang binitawang matatamis na salita ng pagpuri, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Pihit na sana siya palabas upang ipaghanda ang bata ng mainit na higop nang muling magsalita si Mia. Carmen, nanginginig ang boses ng bata. Inangat niya ang kanyang paningin mula sa ilalim ng kumot patungo sa mukha ng nurse. Ang mga binti ko. Pakiramdam ko ay umiinit ang mga binti ko. Parang may nagliliyab sa loob ng mga laman ko. Sa labas ng silid na tigilan si Ricardo, na lihim palang nakikinig mula sa awang ng pintuan. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto. Ang matinding init at kirot na tinutukoy ng kanyang apo ay ang patunay na dumadaloy muli ang dugo sa mga namamanhid na ugat nito. Tipid na ngumiti si Carmen, isang ngiting hindi madalas masilayan, ngunit puno ng propesyonal na katiyakan. Buhay ang mga ugat mo, Mia. Nagigising na sila. Malumanay na tugon ni Carmen bago tuluyang naglakad patungo sa kusina. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, hindi malamig ang hangin sa loob ng mansyon. Ang unang binhi ng pag-asa ay tuluyan ng umusbong sa gitna ng matinding sakit. Ang katahimikan ng mansyon ay tuluyang naglaho nang sumapit ang hapon. Pinalitan ito ng matutulis na halakhak mga pasimpleng bulungan at ang walang tigil na pagkalantog ng mga makakapal na piyesa ng mahjong sa ibabaw ng mesa sa gitna ng maluwang na sala. Nagdala si Vanessa ng 3 mayayamang kaibigan, mga asawa ng mga politiko at negosyanteng kilala sa buong subdivision. Ang kanilang mga daliring puno ng diamante ay mabilis na nag-aayos ng mga piyesa habang ang kanilang mga bibig ay abala sa pagpapalitan ng mga pinakabagong tsismis sa lipunan. Sa gitna ng masayang pagtitipon ng mga donya, ginawang tila isang hamak na utusan ni Vanessa si Carmen. Bagaman nakasuot ang nurse ng kanyang malinis at tuwid na puting uniforme, walang habas siyang inuutusan ni Vanessa na kumuha ng malamig na inumin, maghiwa ng mga sariwang prutas at maglinis ng mga natapong likido sa sahig. Bawat utos ay may kasamang matalim na tingin at mapang-alipustang tono, sadyang ginagawa upang ipamukha sa nurse ang kanyang mababang kalagayan. Tinanggap ni Carmen ang lahat ng pang-aalipusta nang walang anumang reklamo. Nananatiling kalmado ang kanyang mukha, walang bakas ng inis at tahimik na sumusunod. Nilulunok niya ang kanyang pride, hindi dahil natatakot siya kay Vanessa, kundi dahil alam niyang ang anumang gulo ay maaaring maging dahilan upang palayasin siya ni Ricardo at maiiwan si Mia nang walang mag-aalaga. Sa loob ng silid sa dulo ng pasilyo, malayo sa ingay ng mahjong tahimik na nakikipaglaban si Mia sa sarili niyang kahinaan. Nakasandal siya sa mga unan, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na nagsusulot ng isang manipis na sinulilid sa butas ng mga maliliit na kahoy na butil. Ito ang ehersisyong ibinigay ni Carmen upang ibalik ang lakas at koordinasyon ng kanyang mga kamay. Bawat maling galaw, bawat paghulog ng butil
ay nagdudulot ng matinding pagkadismaya, ngunit patuloy siyang sumusubok. Ang hirap sa kanyang muka ay pilit niyang nilalabanan. Habang abala si Carmen sa paghahanda ng merienda sa kusina, nagdahilan si Vanessa sa kanyang mga kaibigan na pupunta lamang sa banyo. Ngunit sa halip na dumiretso roon, maingat at walang ingay na lumihis ang kanyang mga hakbang patungo sa maliit na silid na nakalaan para sa mga kasambahay ang kwarto ni Carmen. Bumulaga kay Vanessa ang isang napakalinis at maayos na kwarto. Walang anumang kalat, tila hindi inuukupan ng isang tao. Mabilis niyang ginalugad ang maliit na aparador at hinalungkat ang ilalim ng kutsyon. Nakapan ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay, isang lumang talaarawan at isang manipis na brown envelope ang kanyang nakuha. Nang buksan niya ang envelope, nanlaki ang kanyang mga mata at isang malisyosong ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga dokumento ay may tatak ng isang korte mula sa gitnang silangan. Kahit na ang ilang bahagi ay nakasulat sa wikang Arabo, malinaw na mababasa ang salin sa Ingles, isang formal na hatol ng pagkakakulong para sa kasong pagbubulsa ng pondo at pagnanakaw ng mga mamahaling supply ng gamot. Kriminal ka nga, pabulong na wika ni Vanessa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na tagumpay. Isinilid niya ang mga dokumento sa kanyang mamahaling bag at mabilis na bumalik sa sala. Eksaktong pagbalik ni Vanessa sa mesa ng mahjong, lumabas si Carmen mula sa kusina. Bit-bit ang isang malaking bandehado ng sariwang pansit at mga baso ng malamig na calamansi juice. Ibinaba ng nurse ang mga pagkain ng maingat sa gilid ng mesa. Ito na ang sandaling hinihintay ni Vanessa. Huminto siya sa pag-aayos ng kanyang mga piyesa, tinapik ang kamay ng kanyang katabing kaibigan at nagsalita nang may sapat na lakas upang umalingaw-ngaw sa buong sala. Mga mare, alam niyo ba kung bakit napakagaling magsilbi ng nurse na ito? Pang-uudyok ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Carmen. Akala ninyo siguro ay isang profesional na tagapag-alaga ang binabayaran ni Papa. Nagkakamali kayo. Ang babaeng nagtimpla ng juice na iinumin ninyo ay isang batikang magnanakaw na galing sa kulungan sa Dubai. Sabay-sabay na napasinghap ang mga donya. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga bibig, habang ang iba naman ay nanlalaki. Ang mga matang napatingin kay Carmen na tila nakakita ng isang nakandidiring insekto. Nagsimula ang matatalim na bulungan, ang mapanuring mga tingin at ang unti-unting paglayo ng kanilang mga katawan mula sa mesa kung saan nakapatong ang pagkaing inihain ng nurse. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina ni Ricardo. Lumabas ang matandang hukom na akit ng bigla ang pagtaas ng boses ng kanyang anak. Nang marinig niya ang mga mapanlait na salita ni Vanessa at makita ang nandidiring reaksyon ng mga kilalang bisita, naramdaman ni Ricardo ang matinding pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sa kulturang kinagisnan ni Ricardo, ang hiya o ang pagpapanatili ng malinis na pangalan sa harap ng lipunan ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Ang malaman ng mga kapitbahay na siya isang tanyag at iginagalang na dating hukom na nagpakulong ng napakaraming tao ay nag-aalaga ng isang bilanggong nurse sa ilalim ng kanyang bubong ay isang sumpa na sisira sa kanyang dangal. Namula ang buong mukha ni Ricardo, nakuyom niya ang kanyang mga kamao habang ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat sa labis na galit at kahihiyan. Sa halip na sawayin ang kawalang modo ng kanyang anak, ibinaling niya ang lahat ng kanyang puot sa taong nagdala ng mantsa sa kanyang tahanan. Bakit nandito ka pa sa harapan namin? Dumagundong ang galit na boses ni Ricardo. Inihampas niya ng malakas ang kanyang tungkod sa sahig upang bigyang diin ang kanyang utos. Wala kang karapatang maging komportable sa presensya ng mga panauhin ko. Linisin mo ang mga natapong butil ng pagkain sa sahig at umalis ka sa aking paningin.
Huwag kang lalabas ng kusina hanggat hindi sila umaalis. Sa sobrang gulat at kaba ng isa sa mga bisita, nabitawan nito ang kanyang platito, dahilan upang kumalat ang ilang piraso ng pansit sa sahig. Tumingin si Carmen kay Ricardo. Nakita niya ang isang matandang lalaking alipin ng kanyang sariling pagmamataas at takot sa sasabihin ng iba. Walang luhang tumulo sa mga mata ng nurse. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa malamig na sahig, tahimik na pinupulot ang mga nagkalat na pagkain gamit ang kanyang mga daliri. Bawat pagyuko niya ay katumbas ng pagyapak. Sa kanyang pagkatao, pinagmamasdan ng mga mapanlait na mata at tinatawanan ng mga kaibigan ni Vanessa. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi nakatakas sa isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid mula sa awang ng pintuan sa dulo ng pasilyo. Nakita ni Mia ang lahat. Nakita niya kung paano hiyain ng kanyang tiyahin at lolo ang kaisa-isang taong hindi sumuko sa kanya, ang babaeng dumaan. Sa matinding pagod, maibalik lamang ang init sa kanyang mga binti. Naramdaman ni Mia ang isang kakaiba at pamilyar na init sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit ng katawan, kundi ang apoy ng pag-aalsa. Itinapon ni Mia ang mga kahoy na butil na kanina pa niya pinagtitiyagaan. Inilapit niya ang kanyang sarili sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila mga yelong hindi niya kontrolado. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang paralysis. Bumibigat ang kanyang paghinga habang mahigpit na ikinapit ang kanyang mga daliri sa matigas na kahoy ng bed frame. Ibinuhos niya ang lahat ng nalalabi niyang lakas sa kanyang mga braso at binti. Naginggit-ngit ang kanyang mga ngipin sa matinding sakit na tila pumupunit sa kanyang gulugod, ngunit unti-unti itinaas niya ang kanyang baywang. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit nakatayo siya. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pagiging paralisado, tumayo si Mia. Nangangatog ang kanyang mga tuhod at halos bumigay ang kanyang balanse, ngunit nakakapit siya ng mahigpit sa hamban ng kanyang pintuan. Nakita niya ang nakapatong na baso ng malamig na tubig sa maliit na mesa malapit sa pinto. Dinampot niya ito gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Sa isang mabilis na pag-imbay na pinagkunan niya ng buong lakas at galit, inihagis niya ang baso ng buong tapang patungo sa direksyon ng sala. Lumipad ang baso at tumama sa gilid ng mesa ng mahjong. Bumuhos ang malamig at malagkit na tubig nang direkta sa mamahaling damit ni Vanessa bago gumulong at mabasag sa sahig. Napatili si Vanessa sa sobrang gulat, halos mapatalon mula sa kanyang kinauupuan habang pinapagpag ang basang mantsa sa kanyang dibdib. Sabay-sabay na napalingon si Ricardo, ang mga bisita at maging si Carmen patungo sa dulo ng pasilyo. Nakatayo roon si Mia pawis, na pawis humihingal at nanlilisik ang mga mata dahil sa matinding puot. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit sapat ang lakas upang mabingi ang buong kabahayan. Huwag ninyong ganyanin si Carmen. Umiiyak ngunit palaban na sumbat ni Mia ang bawat salita ay may kasamang lalim ng isang batang natutong ipaglaban ng tama. Siya ang nagtayo sa akin. Kayo anong ginawa ninyo kundi ang sakta ng mga taong nagmamalasakit? Bago pa man makapagsalita si Ricardo, unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Mia dahil sa matinding pagkapagod. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig ng kanyang silid, ngunit ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng isang nakakikilabot na katahimikan na bumasag sa mapagmalaking mundo ni Vanessa at ng kanyang lolo. Isang malinaw at manipis na kalabit ng kwerdas ang bumasag sa 12 taong pagkakakulong ng mansyon sa malalim na katahimikan. Ang himig ay umagos mula sa dulo ng pasilyo, tumagos sa makakapal na pader at nagdala ng isang alon ng mga alaala na matagal nang ibinaon sa limot.
Sa loob ng silid ni Mia nakaupo si Carmen sa gilid ng kama habang pinupunasan ng isang malinis na basahan ng isang lumang gitara. Nakuha niya ito mula sa itaas ng isang maalikabok na aparador sa bodega habang naglilinis kaninang umaga. Ang kahoy nito ay makintab pa rin pilit na ipinreserba ng panahon at ng isang madilim na lalagyan. Kay Papa iyan, mahinang wika ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa instrumento. May halong pananabik at matinding takot sa kanyang tinig. Mahigpit na ipinagbabawal ni Lolo na hawakan iyan. Sinabi niya na ang sino mang mangahas na galawin ang gitarang iyan ay palalayasin niya sa pamamahay na ito. Hindi natinag si Carmen. Patuloy niyang inayos ang pagkakabatak ng mga kwerdas, pinihit ang mga tornilyo sa dulo nito upang makuha ang tamang tono. Bawat pag-ikot ay naglalabas ng isang mahaba at umaalingaw-ngaw na nota na pilit sumisira sa pananahimik ng bahay. Ang mga alaalang hindi ginagamit ay nagiging lason Mia. Kalmadong tugon ni Carmen. Inilapit niya ang gitara sa bata at ipinatong ang leeg nito sa nanginginig na kaliwang kamay ni Mia. Kailangan ng mga daliri mo ng ehersisyo. Ang pagpisil sa mga kwerdas na ito ay magbabalik ng lakas sa iyong mga kamay na ninakaw ng matagal na pagkahiga. Kung magagalit ang lolo mo dahil mas pinili kong pagalingin ka kaysa protektahan ang isang piraso ng kahoy, handa akong tanggapin ang parusa. Dahan-dahang idinampi ni Mia ang kanyang mga daliri sa malamig na bakal ng kwerdas. Nangihina pa ang kanyang kalamnan at sa unang pagsubok niya na idiin ang kanyang hintuturo, napaigigtad siya dahil sa hapdi. Ngunit hindi niya ito binitiwan. May isang kakaibang puwersa na nagtulak sa kanya upang magpatuloy ang pakiramdam na tila hawak niya muli ang mainit na kamay ng kanyang ama matapos ang napakahabang panahon. Nagsimulang ituro ni Carmen ang mga pangunahing posisyon ng mga daliri. Hindi siya isang profesional na musikero, ngunit ang karanasan sa buhay at ang mga gabing inilaan niya sa pakikinig ng musika sa loob ng malamig na selda sa ibang bansa ay nagturo sa kanya kung paano bumuo ng isang simpleng himig na nagpapagaan ng loob. Sa kabilang dulo ng bahay nasa loob ng kanyang opisina si Ricardo. Abala siya sa pagbabasa ng mga legal na dokumento nang maabot ng kanyang pandinig ang pamilyar at masakit na tunog. Ang mabagal putol-putol ngunit malinaw na pagtugtog ng isang kanta. Natigilan ang dating hukom. Ang pluma sa kanyang kamay ay dumulas at nahulog sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang dibdib ay biglang nanikip, tila hiniwa ng isang patalim na gawa sa yelo. Ang tunog na yon ay nagbalik sa kanya sa isang madilim na gabi, 12 taon na ang nakararaan. Nakita muli ng kanyang isipan ang binata niyang anak si Ryan na nakatayo sa gitna ng sala, may hawak na gitara at nagmamakaawang intindihin ng kanyang ama ang kanyang hilig sa musikang Pilipino. Narinig muli ni Ricardo ang sarili niyang tinig puno ng puot at pagmamataas na tinatawag na basura ang pangarap ng anak. Naalala niya ng buong linaw kung paano niya inagawang gitara at walang awang inihampas ito sa semento hanggang sa mabasag kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanilang relasyon bilang mag-ama. Iyon ang huling gabing nakita niyang buhay, ang kanyang anak, bago ito umalis at hindi na kailanman nagbalik hanggang sa malagim na aksidente. Bumigat ang paghinga ni Ricardo. Tumayo siya, iniwan ang mga dokumento at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ng kanyang sapatos at pagtama ng kanyang tungkod sa sahig ay tila mas lalong bumibigat habang palapit siya sa silid ni Mia. Nag-aapoy ang kanyang damdamin, handang ipaglaban ang batas ng kanyang pamamahay na nilabag ng nurse. Nang makarating siya sa labas ng pintuan, huminto siya. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang at nakita ang isang eksenang nagpatunaw sa natitirang yelo sa kanyang kaluluwa at sumira sa natitirang galit sa kanyang puso. Nakita niya si Mia na buong tiyagang sinusubukang buuin ang isang kwerdas
habang inaalalayan ito ni Carmen. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iensayo, huminga ng malalim si Carmen. Ang nurse na kilala sa pagiging malamig, matigas at walang emosyon ay unti-unting ibinuka ang kanyang mga labi at nagsimulang umawit. Ang awitin ay isang tanyag na Pilipinong musikang rock na laging kinakanta ni Ryan noon, isang kanta tungkol sa pag-ikot ng panahon, sa mga pagkakamaling nagawa at sa patuloy na paghahanap ng kalayaan at pagpapatawad sa gitna ng unos ng buhay. Ang boses ni Carmen ay hindi perpekto. Mababa ito, may bahagyang paos, ngunit puno ng napakalalim na pangungulila at sinseridad na taguos hanggang buto. Bawat liriko na kanyang binibigkas ay sinasabayan ni Mia ng isang mahina at nanginginig na pagkalabit sa gitara. Sa labas ng pinto, hindi na nakayanan ni Ricardo. Ang malaking pader ng pagmamataas na iningatan niya ng higit sa isang dekada ay tuluyan ng gumuho. Ang mga tuhod ng matapang at iginagalang na hukom ay unti-unting nanghina, tila binawian ng lakas na tumayo. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo at dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa maupo siya sa sahig. Itinakip niya ang kanyang dalawang nanginginig na kamay sa kanyang mukha. Nagsimulang umuga ang kanyang mga balikat. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan, ang kapatawarang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili, ay malayang umagos at bumasa sa kanyang mga palad. Isang mabigat, mapait at walang katapusang pag-iyak ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang isinara ang kanyang mga labi upang walang ingay na makatakas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod tulad ng isang batang nawawala, habang ang musika ng kanyang nasirang anak na muling binuhay ng isang estranghero ay patuloy na bumabalot sa kanya sa pinakamatamis at pinakamasakit na paraan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang dating hukom ay hinatulan ng kanyang sarili sa sariling krimen. Ang matigas niyang puso ay tuluyan ng nadurog. Nang sumunod na umaga, bago pa man magising ang araw, nagmamadali si Ricardo na bumaba sa kanyang opisina. Dala ang isang matinding pangangailangan na ituwid ang isang pagkakamali. Binuksan niya ang kanyang lumang safe. Kumuha siya ng isang makapal na sobreng naglalaman ng eksaktong 50,000 piso, perang matagal na niyang inilaan para sa isang bakasyon na hindi na kailanman nangyari. Dala ang pera, tahimik siyang naglakad patungo sa silid ni Mia, umaasang tulog pa ang bata. Huminto siya sa labas ng pinto ng kwarto. Ang puso ay kumakabog sa isang kakaibang halo ng takot at pag-asa. Maingat niyang binuksan ang pinto. Tulog pa nga ang dalawa. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang isang makapal na librong nakapatong sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Ito ay ang Biblia na palaging binabasa ni Carmen bago matulog. Mahigpit ang kanyang hawak sa sobre. Ito ay dapat sana ay isang pasasalamat, isang paunang bayad para sa himalang nagaganap, isang handog na magsisilbing simbolo ng kanyang pagbabago. Itinaas niya ang pabalat ng Biblia at maingat na inilagay ang sobre sa pagitan ng mga pahina nito. Ito ang pinakaligtas na lugar na kanyang naisip. Isang sagradong lugar na hindi gagalawin ng sinuman. Nang isara niya ang libro, naramdaman niya ang isang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Pihit na sana siya palabas nang mapagtanto niyang hindi pala sarado ang pintuan ng silid na pinanggalingan niya. At sa maliit na siwang ng hindi ganap na nakasarang pintuan, nakita ni Ricardo ang isang pares ng mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Nakasilip mula sa pasilyo ang kanyang anak, na si Vanessa. Ang mukha ay balot sa kadiliman, ngunit ang kislap ng pagkagahaman sa kanyang mga mata. Nang makita nito, ang makapal na sobreng isinilid sa Biblia ay kasing linaw ng apoy sa gabi. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Nawala ang kanyang pakiramdam ng kapayapaan. Napalitan ito ng isang nakakikilabot na premonisyon na ang pagsubok sa kanilang mga buhay ay hindi patapos. Sa katunayan, ito
ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo ang lumipas na puno ng hindi inaasahang kapayapaan sa loob ng mansyon. Ang pagtugtog ng gitara at ang mga sesyon ng physical therapy ay naging isang normal na bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Nagsimulang bumalik ang kulay sa mga pisngi ni Mia at ang kanyang mga tawa, bagaman bibihira ay nagsimulang tumagos sa mga dingding na dati ay nababalot lamang sa lungkot. Maging si Ricardo ay unti-unting lumambot. Madalas na siyang nauupo sa sala, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa bawat pagkalabit ng kwerdas at sa bawat pag-awit mula sa silid ng kanyang apo. Ngunit ang kapayapaang ito ay isang manipis na yelo lamang na malapit ng mabasag. Isang hapon, walang pasabing dumating si Vanessa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas, ng mapanlait na ngiti na dati niyang ipinapakita. Naglakad siya papasok sa opisina ng kanyang ama at isinara ang pinto ng mahigpit. "Papa, kailangan nating maging praktikal." Simula ni Vanessa ang kanyang boses ay formal at tila nagmamalasakit. Oo, gumaganda ang lagay ni Mia, pero hanggang kailan? Habang buhay ba nating aalagaan ang isang bata na marahil ay hindi na makakatakbo? Malaki ang bahay na ito para sa ating tatlo. Kung ibebenta natin ito at ililipat ka sa isang mas maliit na kondo at ilalagay natin si Mia sa isang disenteng nursing home na may mga professional na kagamitan, mas magiging magaan ang buhay para sa lahat. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang matulis na pako na ibinabaon sa dibdib ni Ricardo. Ang marinig na ituring ang kanyang apo na isang pabigat at ang tahanang puno ng alaala ni Ryan na isang simpleng ari-arian ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. "Wala kang karapatan," mahinang sagot ni Ricardo, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay dahil sa pinipigilang galit. "Wala kang ginawa para sa batang yan at hindi ko isusuko ang tahanan ng anak ko para lamang sa pera. Wala na si Kuya Ryan, Papa." Giit ni Vanessa, tumataas na ang kanyang boses. "Tayo na lang ang natitira. Huwag mong hayaang ang isang lumpong bata ang sumira sa kinabukasan nating lahat." Ang salitang lumpo ay ang huling patak na nagpaapaw sa pasensya ng matanda. Sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang kontrol, tumayo si Ricardo at sa bilis na hindi inaasahan mula sa isang taong may tungkod, isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Vanessa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina, kasing lakas ng isang putok ng baril. Napaatras si Vanessa, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi makapaniwalang nagawa yon ng kanyang ama. Ngunit ang gulat ay mabilis na napalitan. Isang madilim at mapanganib na apoy ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang apoy na nangangakong susunugin ang lahat ng nakasakit sa kanya. Walang imik na tumalikod si Vanessa at nagmamadaling umalis, ibinalibag ang pintuan ng buong lakas. Ang alingaw-ngaw ng kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang masamang pangitain sa hangin. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Vanessa na tila ibang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Dala-dala niya ang isang malaking basket ng prutas para kay Mia at isang mamahaling bote ng alak para sa kanyang ama. "Papapatawarin mo ako." Umiiyak na pakiusap ni Vanessa habang yumayakap sa kanyang ama. "Nadala lang ako ng aking pag-aalala. Mali ako. Patawarin mo ako." Bagamat nagdududa ang puso ni Ricardo bilang isang ama, ay lumambot. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng kanyang anak. Pumasok si Vanessa sa silid ni Mia na may malapad na ngiti. Ibinigay niya ang mga prutas at hinalikan ng pamangkin sa noo. "Tita is sorry, okay? Look what I brought for you." Mula sa kanyang leeg, hinubad niya ang isang nagniningning na kwintas na may pendant na diamante. "Isusuot ko ito sa'yo para mas lalo kang gumanda." Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay
ang unang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ito ay ang Biblia ni Carmen bumagsak sa marmol na sahig mula sa kamay ni Ricardo, dahilan upang magkalat ang mga pahina nito na tila mga pakpak ng isang patay na ibon. Kasunod nito ang dalawang bagay na lumabas mula sa gitna ng libro. Isang nagniningning na kwintas na may diamante at isang makapal at puting sobrang papel. Ang parehong bagay ay gumulong at huminto malapit sa paanan ni Carmen. Ang eksena sa sala ay tila isang nakapirming larawan mula sa isang masamang panaginip. Si Vanessa ay nakaupo sa sopa, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga balikat ay marahas na umuuga sa isang pekeng pag-iyak. Si Ricardo ay nakatayo na, tila isang estatwa ng puot. Ang mukha ay kasing tigas ng bato at ang mga mata ay nakatutok kay Carmen na may apoy ng pagtataksil. Si Mia na nakaupo sa isang silya malapit sa dingding ay nakatingin sa nagkalat na mga bagay sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi ko yan kinuha, Mariin, ngunit nanginginig ang boses ni Carmen. Ito ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig matapos ang mahabang sandali ng nakabibinging katahimikan. Hindi ko alam kung paano napunta ang mga yan sa aking mga gamit. Maniwala ka sa akin, Senyor Ricardo. Ngunit ang mga pakiusap ni Carmen ay tila hangin lamang na dumaan sa tainga ng dating hukom. Para kay Ricardo, ang ebidensya ay nasa kanyang harapan. Ang kwintas ni Vanessa at ang perang inilaan niya para sa paggaling ni Mia, parehong natagpuan sa loob ng personal na gamit ng NARS. Ang kanyang matagal nang pinipigil na pagdududa, ang kanyang nakasanayang pag-iisip bilang isang tagahatol na ang isang kriminal ay mananatiling kriminal, ay muling bumalik ng buong lakas. Ang lahat ng kabaitan at pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang natuyo at naging abo. Ang laso ng hiya at ang takot na mapagtsismisan ay muling nanaig. Manahimik ka. Dumagundong ang boses ni Ricardo. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang martilyong humahampas sa bakal. Isang malaking pagkakamali, ang pagkupkop sa isang taong katulad mo. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa aking pamamahay. Hinayaan kong alagaan mo ang aking apo at ito ang igaganti mo pag nanakaw. Papa, tama na. Humihikbing sabat ni Vanessa. Itinaas ang kanyang ulong puno ng pekeng luha. Huwag mo na siyang saktan. Ipaubaya na lang natin siya sa mga pulis. Iyon ang nararapat sa isang tulad niya. Hindi ahaman. Madiing sagot ni Ricardo. Ang pagtawag ng pulis ay magdudulot lamang ng eskandalo sa buong subdibisyon. Ayokong malaman ng lahat na nag-alaga ako ng isang ahas sa aking tahanan. Ako mismo ang magtatapon sa basurang ito palabas. Sa isang mabilis na kilos na puno ng galit lumakad si Ricardo patungo sa silid ni Carmen. Makalipas lamang ang ilang sandali, bumalik siya dala-dala ang lumang sako bag ng NARS. Hawak niya ito na tila isang maruming basahan na puno ng sakit. Lolo, wag po. Di umiiyak na pakiusap ni Mia. Sinubukan niyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan, ngunit ang kanyang mga binti ay masyadong mahina. Ang tanging nagawa niya ay abutin ang laylayan ng pantalon ng kanyang lolo. Nagkakamali po kayo. Hindi magnanakaw si Carmen. Mabuti po siyang tao. Ngunit bingi si Ricardo sa pagsusumamo ng kanyang apo. Itinulak niya ng bahagya ang kamay ni Mia at naglakad patungo kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng matinding pagkamuhi. Umalis ka sa pamamahay ko. Mariin niyang utos ang bawat salita ay tila isang latigo. Kunin mo ang iyong mga basura at huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Hindi gumalaw si Carmen. Nakatayo lamang siya, ang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Ricardo. Sa kanyang tingin, mayroong isang malalim na kalungkutan, hindi para sa kanyang sarili,
kundi para sa matandang lalaking muling nilalamon ng kanyang sariling demonyo. Ang pananahimik ni Carmen ay mas lalong nagpaapoy sa galit ni Ricardo. Inisip niyang ito ay isang tanda ng pag-amin sa kasalanan. Sa isang huling pagsabog ng kanyang puot at pagkadismaya, marahas niyang inihagis ang bag ni Carmen palabas ng bukas na pintuan ng sala. Eksakto sa sandaling iyon, ang kalangitan ay tila nakiramay. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan at kasunod nito, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bag ay bumagsak sa hardin at bumukas ikinalat ang lahat ng laman nito sa basang damuhan. Ang ilang piraso ng damit, isang maliit na rosaryo at isang kupas na larawan ng isang batang lalaki ay mabilis na binasa ng ulan at dinumihan ng putik. Napatayo si Carmen na tila sinaksak sa puso nang makita ang larawan ng kanyang anak na unti-unting nilalamon ng putik. Ito na lamang ang tanging alaala na mayroon siya ng kanyang pamilya. Walang pag-aatubili, naglakad siya palabas. Hindi niya pinansin ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang uniforme at buhok. Lumuhod siya sa gitna ng hardin sa ilalim ng tingin ng kalangitan at ng mga mapanghusgang bintana ng mansyon at isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit. Bawat piraso ng damit, bawat personal na bagay ay tila isang piraso ng kanyang dignidad na kanyang pinipilit buuin muli. Sa loob ng bahay, isang nakakikilabot na tanawin ang nagaganap. Si Mia sa kanyang desperasyon, napigilan ng kawalang katarungan ay bumaba mula sa kanyang silya. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso, sinimulan niyang kaladkarin ang kanyang sarili sa sahig. Ang kanyang mga binting walang lakas ay hinihila niya nag-iiwan ng bakas sa makintab na sahig habang umiiyak at sumisigaw. Carmen, huwag kang umalis, lolo, maawa po kayo. Pakiusap. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng sakit, hindi ng pisikal na hirap, kundi ng emosyonal na pagkadurog. Ang makita ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa na tratuhin na parang isang hayop ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Nakarating si Mia sa may pintuan ng kanyang damit ay basa na rin dahil sa pag-ulan. Inabot niya ang kamay ni Carmen na abala sa pagpupulot ng mga gamit. Ngunit umiling lamang si Carmen. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ng bata at inalis ito. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang mga ito. Magpakatatag ka, Mia. Mahinang bulong ni Carmen sapat lamang upang marinig ng bata sa gitna ng malakas na ulan na ipakita mo nang kaya mong tumayo. Huwag mong hahayaang muling mabali ng sino man ang iyong mga binti. Iyon ang huling mga salitang binitawan niya. Kinuha niya ang kanyang basang bag at tumayo. Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon. Ang kanyang payat na katawan ay dahan-dahang nilamon ng dilim at nang walang awang buhos ng ulan, nag-iwan kay Mia na nakaluhod at umiiyak sa may pintuan at sa isang mansyon na muling binalot ng multo ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng sala nakatayo si Ricardo, pinagmamasdan ang kanyang apong babae na naghihinagpis sa sahig. Ngunit wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at nakakikilabot na kawalan. Nanalo ang kanyang pride, ngunit sa gabing iyon naramdaman niyang mas malaki ang kanyang pagkatalo. Nawala sa kanya ang lahat. 3 araw ang lumipas na parang 3 dekada ng pagdurusa sa loob ng mansyon. Ang malakas na ulan na naghatid kay Carmen palayo ay humupa ng ngunit napalitan ito ng isang mas malamig at mas nakakikilabot na katahimikan na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ang mansyon ay muling naging isang magarbong libingan. Si Mia ay nagdeklara ng isang tahimik na digmaan. Mula ng gabing iyon, hindi na siya kumain. Hindi na rin siya nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay humiga sa kanyang kama, nakatalikod sa mundo, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid mula sa loob, itinatanggi ang anumang pagtatangka ni Ricardo na pumasok. Ang gitara na dati ay nagbibigay ng musika sa kanilang buhay
ay nakatayo sa isang sulok, muling binalot ng alikabok at kalungkutan. Araw-araw, nagmamakaawa si Ricardo sa labas ng nakasarang pinto. "Mia, apo, pakiusap, kumain ka na." Nagmamakaawang pakiusap ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. "Nagpaluto ako ng paborito mong arroz caldo. Mainit pa. Pakiusap, buksan mo ang pinto." Ang tanging sagot na kanyang natatanggap ay isang nakabibinging katahimikan. Minsan sinusubukan niyang maging matigas. "Kapag hindi ka kumain, tatawag ako ng doktor. Dadalhin ka nila sa ospital at susuweruhan ka nila. Iyon ba ang gusto mo?" Isang mahinang tinig walang buhay at puno ng pait ang sasagot mula sa loob. "Wala na akong pakialam. Iwanan mo na lang ako." Nawalan na ng pag-asa si Ricardo. Nauupo na lamang siya sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang dating matigas na paninindigan at pagmamataas ay unti-unting gumuho na palitan ng isang malalim na lungkot at pag-aalinlangan. Tama ba ang kanyang ginawa? Paano kung nagkamali siya ng husga? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan, hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan kahit sa pagtulog. Sa ikatlong araw, dumating si Vanessa, ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. "Papa, ano na ang balita? Ayaw pa rin ba niyang kumain?" Tiningnan ni Ricardo ang kanyang anak. "Ikaw ang may kasalanan nito." Mahinang sagot niya, ang boses ay pagod na. "Masyado kang malupit." Ngumiti ng mapait si Vanessa. "Ako pa ngayon ang masama. Papa, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Ngayong wala na ang babaeng yon, mas madali na ang lahat. Pumirma ka na sa mga dokumento para maibenta na natin ang bahay. May nahanap na akong magandang nursing home para kay Mia. Doon aalagaan siya ng mga tunay na profesional." May inilapag si Vanessa na isang folder ng mga dokumento sa mesa. Ngunit sa kanyang pagmamadali, may isang maliit na papel na dumulas mula sa kanyang bag at nahulog sa ilalim ng sopa nang hindi niya namamalayan. Bago pa man makatanggi si Ricardo, nagpaalam na si Vanessa, sinabing may importante pa siyang pupuntahan at babalik na lamang kinabukasan para kunin ang mga pirmadong papeles. Naiwang mag-isa si Ricardo sa sala kasama ang folder at ang unti-unting paglamon sa kanya ng kadiliman. Maya-maya, habang inaayos niya ang mga nakakalat na gamit sa mesa, napansin niya ang isang piraso ng papel sa ilalim ng sopa. Kinuha niya ito. Ito ay isang opisyal na resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang sanglaan sa syudad. Nakasulat dito ang pangalan ni Vanessa bilang kliyente at sa ilalim ng deskripsyon ng bagay na isinanla malinaw na nakasulat, isang kwintas na may pendant na diamante. Ang petsa sa resibo ay 2 araw bago ang insidente ng pagnanakaw. Parang isang malakas na kidlat ang tumama sa isipan ni Ricardo. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinititigan ang piraso ng papel. Isinanla ni Vanessa ang kwintas. Kung naisanla niya ito, paano ito napunta sa Biblia ni Carmen? Isang nakakikilabot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang perpektong dula, isang napakagaling na pag-arte. Dali-dali siyang tumayo, halos makalimutan ng tungkod. Nagtungo siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Mayroon siyang isang maliit at nakatagong security camera na nakalagay sa may pasilyo malapit sa sala, isang bagay na nakasanayan niya bilang isang taong laging nag-iingat. Bihira niya itong tingnan, ngunit sa pagkakataong ito, may isang malakas na puwersa na nag-uudyok sa kanya na buksan ang mga recording. Hinanap niya ang recording mula sa araw ng insidente, partikular sa oras kung kailan dumating si Vanessa at nagdahilang pupunta sa banyo. Pinabilis niya ang video at doon nakita niya ito. Ang video ay medyo malabo, ngunit sapat ang linaw upang makita ang isang babaeng naglalakad hindi patungo sa banyo kundi patungo sa silid ni Mia. Nakita niya kung paano maingat na binuksan ni Vanessa ang pinto, sumilip sa loob at
Nang makitang walang tao, mabilis itong pumasok. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ito, nagmamadaling isinara ang pinto at bumalik sa sala na tila walang nangyari. Ang huling piraso ng puzzle ay nabuo na. Si Vanessa, siya ang naglagay ng kwintas. At kung nagawa niyang itanim ang kwintas, siguradong siya rin ang kumuha ng sobre ng pera mula sa Biblia at isinilid ito sa bag ni Carmen. Isang perpektong pagtatanghal ng isang taong desperado at gahaman. Pinatay ni Ricardo ang laptop. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Ang imahe ni Carmen na nakaluhod sa gitna ng malakas na ulan, pinupulot ang kanyang mga basang gamit, ay bumalik sa kanyang isipan, hindi na bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang inosenteng biktima ng isang napakalupit na kasinungalingan. At kasabay nito, ang imahe ng kanyang anak, na si Ryan, ay muling sumagi sa kanyang alaala, ang parehong sakit, ang parehong pagtataboy, ang parehong kawalan ng katarungan na dulot ng kanyang sariling pagmamataas at pagkabulag. Ang kasaysayan ay umulit. Muli sinira niya ang isang mabuting tao dahil sa kanyang sariling kahinaan. Isang ungol na puno ng sakit at pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Inihampas niya ang kanyang nanginginig na kamao sa ibabaw ng mesa. Ang sakit sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang kaluluwa. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad. Ngunit alam niyang walang kahulugan ang kanyang mga salita kung mananatili lamang ito sa loob ng 4 na sulok ng kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang tungkod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang simbolo ng awtoridad, kundi isang saklay upang suportahan ang isang matandang lalaking halos gupo na sa bigat ng kanyang kasalanan. Lumabas siya ng opisina, ang kanyang muka ay nabago. Wala na ang pagdududa at galit. Napalitan ito ng isang matigas at nakakatakot na determinasyon. Isang determinasyon na itama ang isang napakalaking pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang kotse. Naglakad siya palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang malamig na hangin ng gabi. Habang binubuksan niya ang pinto ng kotse, isang malinaw na layunin ang nabuo sa kanyang isipan. Una, haharapin niya ang kanyang sinungaling na anak. At pagkatapos, kahit na kailanganin niyang halughugin ang buong kamay nilaan, hahanapin niya si Carmen. Hahanapin niya ang babaeng kanyang sinaktan at winalang hiya. At sa pagkakataong ito, luluhod siya at hihingi ng kapatawaran, hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang taong nawalan ng kaluluwa at pilit na hinahanap muli ang daan pabalik sa liwanag. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Ang ugong nito sa tahimik na gabi ay tila isang sigaw ng isang pusong handa ng makipaglaban para sa katotohanan. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan palabas ng gate patungo sa mamahaling kondominium kung saan nakatira si Vanessa. Ang digmaan para sa katarungan ay nagsimula na. Ang marangyang lobby ng kondominium kung saan nakatira si Vanessa ay napuno ng isang nakabibinging tunog ng nabasag na salamin. Isang napakalaking florerang porselana na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na nakapatong sa isang mesang gawa sa salamin ay pinira-piraso ng isang malakas na hampas mula sa tungkod ni Ricardo. Ang mga bulaklak at tubig ay kumalat sa makintab na sahig kasama ang libu-libong piraso ng basag na porselana. Ang mga security guard at residente na nasa lobby ay napatingin sa gulat hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa gitna ng kalat ay nakatayo si Ricardo. Humihingal ang kanyang dibdib, ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi pa nila nakikita kailanman. Nasaan ang unit ni Vanessa? Malamig niyang tanong sa nanginginig na receptionist, hindi inaalis ang tingin dito. Nang makuha niya ang numero ng unit, hindi na niya hinintay ang elevator. Naglakad siya patungo sa hagdanan, ang bawat hakbang
ay isang pagpapahayag ng kanyang matinding determinasyon. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse unit abala si Vanessa sa pag-aayos ng kanyang sarili sa harap ng salamin. Mayroon siyang isang mahalagang party na pupuntahan ngayong gabi. Nakasuot siya ng isang makinang na bestida at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang bagong kwintas na diamante, ang eksaktong kapareho ng kwintas na ginamit niya sa kanyang masamang plano. Isang malakas at walang tigil na pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang paghahanda. Nagulat siya. Hindi siya nag-e-expect ng bisita. Naglakad siya patungo sa pinto. Medyo naiinis. Sino yan? Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang inis ay napalitan ng matinding gulat at takot. Ang kanyang ama ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa sa isang paparating na bagyo. Bago pa man siya makapagsalita, marahas siyang itinulak ni Ricardo, papasok at ibinalibag ng matanda ang pinto. Papa, anong ginagawa mo rito? Nanginginig na tanong ni Vanessa. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip kinuha niya ang isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa sa sala at walang awang ibinuhos ito sa mukha at bestida ng kanyang anak. Napatili si Vanessa sa gulat at lamig. Nababaliw ka na ba? Ako ang baliw. Sarkastikong tanong ni Ricardo. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang resibo ng sanglaan at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Vanessa. Ipaliwanag mo ito. Paano mo na isanla ang isang kwintas na ninakaw umano mula sa iyo magsalita ka? Namutla si Vanessa na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkakaila niya umiiwas ng tingin. Sinungaling. Dumagundong ang boses ni Ricardo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang anak. Nakita ko ang lahat sa security camera. Nakita ko kung paano ka pumasok sa silid ni Mia. Ikaw ang nagtanim ng ebidensya. Ikaw ang nagnakaw ng pera. Ikaw ang sumira sa isang inosenteng tao. Bakit mo ginawa ito, Vanessa? Bakit? Dahil sa wala nang matatakbuhan ng takot ni Vanessa, ay napalitan ng matinding galit. Ginawa ko yon para sa atin. Papa, ang babaeng yon isa siyang hadlang at si Mia isa siyang pabigat. Ang bahay na yon ay atin. May karapatan ako roon. Ayokong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pag-aalaga ng isang baldado. Ang mga salita ni Vanessa ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Ricardo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang halimaw sa katauhan ng kanyang sariling anak. Wala kang karapatan sa anumang bagay na pag-aari ko. Mahinahon, ngunit may finality na, sabi ni Ricardo. Binitawan niya ang braso ni Vanessa. Simula ngayong gabi, hindi na kita kinikilalang anak. Itatakwil kita. Aalisin ko ang pangalan mo sa aking huling habilin. Huwag ka nang magpapakita sa akin o kay Mia kailanman. Isang malakas na sampal, mas malakas kaysa sa naunang ibinigay niya sa opisina ang dumapo sa pisngi ni Vanessa. Sa lakas ng sampal natumba si Vanessa sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tiningnan ni Ricardo. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang kanyang umiiyak at nagwawalang anak sa gitna ng kanyang magarbong kasinungalingan. Ang paghahanap kay Carmen ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tinawagan ni Ricardo ang kanyang kaibigang pulis si Tomas at ipinagtapat ang lahat. Puno ng pagsisisi, hiniling niya na tulungan siyang hanapin ng nurse. Makalipas ang isang araw ng walang humpay na pagtatanong at paghahanap, nakatanggap si Ricardo ng isang tawag. May isang impormante na nagsabing may nakitang isang babaeng kamukha ni Carmen na pumasok sa isang masikip at magulong komunidad sa Tondo. Agad na nagtungo si Ricardo sa lugar na yon. Ang kanyang mamahaling kotse ay hindi bagay sa makikitid at mapuputik na eskinita. Ipinark niya ito sa malayo at nagsimulang maglakad. Ang amoy ng basura, maruming estero
at kahirapan ay sumalubong sa kanya. Ang mga taong nakakasalubong niya ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka, isang matandang lalaking mayaman na halatang hindi nabibilang sa lugar na yon. Nagtatanong-tanong siya, ipinapakita ang isang larawan ni Carmen na nakuha niya mula sa file ni Tomas. Sa wakas, isang matandang babae ang nagturo sa kanya sa isang maliit na barong-barong na gawa sa yero at mga pinagtagpi-tagping kahoy. Nang makarating si Ricardo sa harap ng dampa, nakita niya si Carmen sa loob sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa dingding. Nakaupo ito sa sahig, nag-aalaga ng isang batang may mataas na lagnat. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot upang tulungan ang mga taong walang kakayahang magbayad sa ospital. Huminto ang mundo ni Ricardo. Ang babaeng kanyang hinusgahan, pinarusahan at ipinatapon ay narito sa gitna ng karalitaan, ngunit patuloy pa ring naglilingkod at nagbibigay ng lunas sa iba. Lumabas si Carmen ng dampa upang kumuha ng tubig. Nang makita niya si Ricardo na nakatayo sa kanyang harapan, natigilan siya. Ang kanyang muka ay nagpakita ng gulat na agad na palitan ng isang malamig at walang emosyon na ekspresyon. "Anong ginagawa mo rito, senyor?" Tanong niya, ang boses ay pagod. "May nawawala na naman ba sa iyong pamamahay?" Hindi nakasagot si Ricardo. Ang lahat ng kanyang inihandang salita ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay tingnan ang babae, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang pagod na mga mata, ang kanyang magagaspang na kamay na patuloy na gumagawa ng kabutihan sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinanas. Isang napakalakas na alon ng hiya at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod na sa buong buhay niya ay hindi yumuko sa sinuman ay unti-unting bumigay. Sa gitna ng maputik na eskinita, sa harap ng mga nagtatakang mata ng mga residente ng Tondo, dahan-dahang lumuhod ang dating makapangyarihan at iginagalang na Hukom Ricardo. Ibinaba niya ang kanyang tungkod at yumuko siya ng buong kababaang loob. Ang kanyang noo ay halos sumayad na sa maruming lupa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang mahina at basag na tinig ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang matagal na niyang dapat sinabi. "Patawad," bulong niya, habang ang mga luhang hindi niya nailabas para sa kanyang anak ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa lupang kanyang niluhuran. "Carmen, patawarin mo ako." Ang buong komunidad ay natahimik. Tumingin si Carmen sa matandang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa sakit ay nakaramdam ng isang maliit na lamat. Tinalikuran niya si Ricardo at naglakad papasok sa kanyang dampa, iniwan ng Hukom na umiiyak sa gitna ng kanyang kasalanan. Ngunit bago niya isara ang pinto, isang mahinang salita ang kanyang binitawan, sapat lamang upang marinig ng matanda. "Tumayo ka riyan. Pinagtitinginan ka ng mga tao." Isang mahinang kaluskos ng pinto ang gumising kay Mia. Nagmulat siya ng mata. Ang silid ay madilim pa, ngunit may isang figura ang dahan-dahang pumapasok. Hindi ito ang kanyang lolo. Ang amoy ng langis na may camphor at ang malalim na halimuyak ng sabaw ay umabot sa kanyang ilong. Sa silim nakita niya ang pamilyar na anino ni Carmen. "Carmen," mahinang bulong ni Mia, ang kanyang boses ay tila isang himig na matagal nang nawala. Kalmadong lumapit si Carmen sa kama. Hawak niya ang isang bandehado ng mainit na sabaw. Ang kanyang muka ay pagod pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang init na hindi nakita ni Mia sa kanyang lolo sa mahabang panahon. "Kumain ka na, Mia." Malumanay na, sabi ni Carmen, inilapag ang sabaw sa mesa sa tabi ng kama. "Marami tayong trabaho ngayon. Hindi pwedeng humina ka." Bumalik ang sigla sa mga mata ni Mia. Hindi siya nagsalita, ngunit ang isang maliit na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kutsara. Ang sabaw ay mainit at masarap, ngunit higit pa sa lasa ito
ay simbolo ng pagbabalik ng pag-asa. Ang pagbabalik ni Carmen ay nagdala ng panibagong buhay sa mansyon. Muling umalingaw-ngaw ang kalabit ng gitara. Ang bawat nota ay tila nagpapagaling sa mga sugat ng nakaraan. Ang mga sesyon ng physical therapy ay mas naging matindi, mas masakit, ngunit puno ng matinding pag-asa. Bawat hagod ni Carmen sa likod ni Mia ay hindi na pagpapahirap kundi isang pangako. Si Ricardo sa kanyang bahagi ay ganap ng nagbago. Hindi na siya ang dating hukom na puno ng pagmamataas. Nagtatago pa rin siya sa kanyang opisina, ngunit hindi na upang magbasa ng mga legal na dokumento, kundi upang lihim na ayusin ang isang lumang proyektor at maghanap ng mga lumang family video ng kanyang anak na si Ryan at ng kanyang pamilya. Nagsimula na siyang magbukas ng kanyang sarili sa kanyang apo. Kinikilala na niya ang kanyang mga pagkukulang. Isang araw habang abala si Carmen sa kusina, tinawag siya ni Ricardo. Ang kanyang boses ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila mayroong mabigat na pasanin. Carmen, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ni Ricardo. Naalala mo ba ang sinabi ko noon tungkol sa iyong anak? Naningkit ang mga mata ni Carmen. Senyor Ricardo, pakiusap. Huwag na nating pag-usapan yan. Alam kong kinamumuhian ako ng anak ko. Karapatan niya iyon. Hindi, mariing sabi ni Ricardo. Hindi iyon karapatan niya. Responsibilidad niya ang magmahal sa kanyang ina. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ginamit ko ang aking mga koneksyon upang hanapin ang iyong anak. Nakausap ko siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang totoo tungkol sa iyo kung paano ka naging biktima ng sistema at kung paano mo iniligtas ang aking apo. Hindi na makapagsalita si Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipigilan niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Hindi niya ako pinaniwalaan sa simula. Patuloy ni Ricardo, ngunit sinabi ko sa kanya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sinabi ko na kung hindi niya haharapin ang kanyang ina habang buhay pa ito, pagsisisihan niya iyon sa buong buhay niya, tulad ng pagsisisi ko nang mawala ang aking anak. Sinabi ko sa kanya na ang pagpapatawad ay hindi isang salita, kundi isang aksyon. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang katok ang narinig sa pintuan ng mansyon. Ito na siya. Mahinang bulong ni Ricardo. Pumayag siyang makipagkita. Kasama niya ang iyong apo Carmen. Lumabas si Carmen sa kusina. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa lupa. Nakatayo siya sa harap ng pintuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas nakatayo ang isang matangkad at pamilyar na figura ng isang lalaki. Sa tabi niya ay may isang maliit na bata. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Inay, basag ang boses ng lalaki. Hindi na napigilan ni Carmen. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay malayang umagos sa balikat nito. Ang kanyang apo, isang maliit na batang lalaki, ay lumapit at yumakap din sa kanyang lola. Sa likod ng pinto, nakamasid si Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ay puno na ng sigla. Ang mga pader na dati ay nakakulong sa kalungkutan ay napuno ng musika-tawa. At ang mabigat na hakbang ng isang batang muling natututong maglakad. Isang mainit na hapon ng Mayo, naghanda si Ricardo ng isang maliit na pagdiriwang. Nakaplansa ang kanyang uniforme. Ang mga medalya ay makinang sa kanyang dibdib. Sa loob ng sala, nakasandal sa pader, nakatayo si Mia. Wala na ang kanyang tungkod. Mahigpit ang kanyang hawak sa gitara ni Ryan. Ang kanyang mga daliri, na dati ay mahina, ay mabilis at bihasang pumipindot sa mga kwerdas. Mas madiin pa, Mia, mas may lakas. Sigaw ni Carmen na nakaupo. Sa harap niya ibinibigay ang tamang ritmo sa pamamagitan ng pagpalakpak sa kanyang mga hita. Huwag kang magmadali. Hinga.
Nagsimulang umawit si Mia, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng buhay. Kinakanta niya ang paboritong kanta ng kanyang ama, isang kanta tungkol sa paghahanap ng liwanag matapos ang dilim. Hindi pa perpekto ang kanyang pagtugtog, ngunit ang bawat nota ay mayroong kaluluwa. Pinagmamasdan sila ni Ricardo. Nakita niya ang kanyang apo na nakatayo tumutugtog ng gitara, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Nakita niya si Carmen na di ay isang estranghero, ngunit ngayon ay isa ng mahalagang bahagi ng kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang anak na si Ryan na muling nabuhay sa mga mata ni Mia. "Kamusta ho, Kom Ricardo?" Biro ni Mia habang tinatapos ang isang kanta. "Magaling na ba ako para sa iyong batalyon?" Nakangiti si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Hindi apo malumanay niyang sagot. "Handa ka na para sa isang malaking entablado, pero panatilihin mo ang iyong tindig, diretsuhin mo ang iyong likod." Kinagabihan, nagkaroon sila ng maliit na hapunan. Kasama nila ang anak ni Carmen at ang kanyang apo. Ang mga tawanan at kwentuhan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nang magsimulang magpaalam ang anak ni Carmen, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Ricardo. "Maraming salamat po, Senyor Ricardo." Sinserong sabi ng lalaki. "Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan." "Salamat din sa iyo, anak." Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng isang pag-unawa na hindi niya kailanman naramdaman. "Sa pagdating mo, binigyan mo kami ng pag-asa." Nang umalis sila, tumayo sila Ricardo, Carmen at Mia sa balkone. Ang hangin ay sariwa at ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa malayo. Sa hindi kalayuan nagsimula ang isang paputok, isang makulay at nagliliwanag na rosas na bumuswak sa kalangitan, paputok. Sigaw ni Mia, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Tagumpay." Tumango si Ricardo. "O apo, tagumpay." Tumingin siya kay Carmen. "Salamat, Carmen," sinserong sabi niya. "Para saan po, Senyor Ricardo?" Tanong ni Carmen, ang kanyang boses ay kalmado. "Ginagawa ko lang ang aking trabaho." "Hindi lamang sa trabaho," sagot ni Ricardo. "Salamat sa pagpapaalala mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Hindi ito ang kakayahang manakit o manghusga. Ito ang kakayahang magpatawad, ang kakayahang magmahal." Ngumiti si Carmen, isang nangiting malinaw at buo na tila nagbibigay liwanag sa buong balkonahe. "Lahat tayo ay patuloy na natututo, Senyor Ricardo. Akala ko rin noon ay tapos na ang buhay ko. Akala ko ay isa na akong basura. Pero nalaman kong mayroon pa rin pala akong silbi." "May silbi ka, Carmen?" Malakas na sabi ni Mia, humarap sa kanila. "Kailangan ka namin. Kung wala ka, babalik na naman si Lolo sa pagluto ng puro piniritong isda at magiging hari na naman siya sa pag-uutos." Nagtawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay umakyat sa kalangitan, sumasabay sa pagputok ng mga paputok. "Hindi na ako aalis," sabi ni Carmen. Idinampi ang kanyang kamay sa magaspang na kamay ni Ricardo na nakapatong sa rehas ng balkonahe. "Marami pa tayong dapat gawin. Kailangang bumalik ni Mia sa eskwela sa pasukan. At ikaw, Senyor Ricardo, kailangan mo ring ipagamot ang iyong presyon." Hindi inalis ni Ricardo ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng palad ni Carmen, ang parehong palad na nagmasa ng masa, nagpagaling ng mga karamdaman at naglinis ng mga barong-barong. Ito ang init ng isang tunay na buhay. Sa kalangitan, isang napakalaking pula at gintong paputok ang sumabog. Tumingin si Ricardo sa mga ilaw at alam niyang tapos na ang kanyang personal na digmaan. Hindi na niya hinati ang mundo sa sariling panig at sa panig ng kaaway. Sa kanyang mundo, mayroon na lamang mga minamahal at ang mga kasalanan ng iba ay madaling hatulan, ngunit ang sariling kasalanan ay kailangan ng buong buhay upang tubusin. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita, kundi isang aksyon. At ngayong gabi ang matandang hukom ay natuto na kung paano tunay na magmahal.